Nitong October 16 ang World Food Day, mahalagang alalahanin ang pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain at malabanan ang kagutuman. Kaakibat din kasi nito ang mga problema sa kahirapan at climate change. Para pag-usapan yan, kasama natin ang coordinator ng humanitarian group na Action Against Hunger Philippines, Brian K. Enriquez. At pwede rin po kayo sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon sa iyo, Brian. Hi ma'am, magandang hapon po. No? And salamat po sa CNN Philippines para imbitahan po ang Action Against Hunger dito po sa programa po ninyo. Pakilala muna ang inyong grupo para din sa ating mga manonood. Apo. Kami po ang Action Against Hunger Philippine Mission. So isa po kaming international humanitarian organization na tumutulong po para labanan ang sanhi at kaso ng mga malnutrition dito po sa ating bansa sa Pilipinas. Miyembro po kami ng isang network na kung saan ay meron pong iba't ibang mission sa ibang bansa para po tumulong para ibsan ang kagutuman at malnutrition. Brian, itong World Food Day ay taon-taon, no? Meron tayong ganyang celebration or commemoration. Pero for this year, ano ba ang layon niyan? Ano ba ang theme natin? At bakit may ganyan? Apo. Ang ngayong taon po, ang tema po ng World Food Day is water is life, water is food po. No? So ginagawa po ito taon-taon para bigyan po ng kahalagahan ang pagkain, no? Ang importansya ng pagkain. So dito po sa 2023, ang gusto po nating bigyan ng sapat na kaalamanan kung ano po ang koneksyon ng tubig at pagkain. Importante na malaman ng tao na ang bawat pagkain na napuproduce po natin ay meron pong karampatang tubig na dapat kakailanganin para po ito ay ma-produce. So, yun po yung gusto nating iparating ngayong World Food Day po. Okay, sige. Bago natin puntahan yung usapin sa tubig, no, unahin natin itong mismo munang usapin sa pagkain. Kasi dito sa ating bansa, hindi rin naman sa bansa natin, no, yung inflation kasi mataas lalo na sa pagdating sa presyo ng mga pagkain. Dito sa atin, malaking issue yung kanin kasi alam mo naman ang mga Pilipino, hindi pwedeng kumain, hindi buo yung pagkain nila pag walang kanin. Siguro, yung dahil nga ito yung major food natin, ano kaya yung mga pwedeng paraan, no, para halimbawa, no, mag-cut down on rice or matiyak pa rin na nutritious pa rin yung ating mga kinakain kahit na sa gitna nitong mga pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Apo. So may mga alternatibo naman din po tayo, no, na pagkukuhanan ng nutrisyon para po katulad ng kanin, katulad ng mga root crops, kamoteng, kahoy, patatas, as alternative option para makasigurado po tayo na meron po tayo makukuha. Dahil yung carbohydrates, yun naman po yung magbibigay sa atin ng enerhiya para po tayo ay makapag-function regularly sa ating mga gawain araw-araw. So kung tumaas man po ang presyo ng bigas o ng rice dito po sa ating bansa, meron na kukuhanan. Gayon lamang po, ang mga Pilipino po kasi ay sanay kumain ng kanin. So, it's just a matter of looking into other possible options kung ano po yung makakayanan, lalong-lalo na po yung mga marginalized people na kung saan mahal din naman po ang presyo ng gulay at napapanahon din naman po ang pagkakaroon ng mga other options po, katulad ng nabanggit po natin kanina. Yan nga yung sinasabi mo, yung pwede yung mga gulay and other mga root crops, ano. Isa pa yung isa ring problema bukod dito sa ating yung pagtitiyak nga, no, na may mga alternative food sources. Yung binanggit mo kanina yung malnutrition. Ano ba yung observation nyo sa problemang yan? Alam ko kasi sa ating mga kabataan talagang isang malaking problema yan. Kahit health department sinasabi rin yan, ano. Opo. Sa malnutrition po kasi meron dalawang bagay po dito. No? Meron tayong nakikita na minsan meron po tayong unbiased opinion na pag mataba ka, ibig sabihin healthy ka. So hindi naman din po yung gano'n. Meron din po silang mga nutritional issues. Pero ang lagi nating nakikita na kapag payat ang isang tao, minsan tinatawag po silang malnutrition. Pero meron po tayong mga parameters para masukat po natin kung ang isang bata o ang isang tao ay malnourished or hindi. Pero ginagawa po ito ng mga eksperto sa paggamit po ng mga kagamitan para po malaman kung ano po ang kanilang nutritional status. So, hindi rin po pare-parehas
ang tao ng level ng kanilang malnutrition. So, inaakma natin kung ilan yung mga pagkain, anong dapat na pagkain ibigay po natin sa kanila upang masigurado natin na na-address po natin itong mga malnourished children or adult po dito sa ating bansa. At yung isa pa, yung binanggit mo na rin kanina pagdating naman sa usapin sa tubig, kasi 'di ba sabi mo, water is life, water is food. Ano naman yung mga dapat nating tandaan halimbawa din sa pagko-conserve natin ng tubig at considering yung ibang mga lugar ay wala pa rin talagang supply ng malinis na tubig? Apo. So dito po sa Pilipinas, kahit na po tayo ay isang archipelago or napapalibutan po tayo ng mga katubigan, hindi po natin dapat ipagsawalang bahala ang ang sapat na supply ng malinis at ligtas na tubig. Ang tubig ay isang itong source para masigurado rin natin na yung gagamitin natin sa pagpapalay o sa pagtatanim ligtas din po. Hindi dapat ito isinasawalang bahala at binibigyan po natin ng kahalagahan. So most of the time, during the time of emergency or crisis din po, ang access sa tubig ay nagiging sanhi rin ng problema dahil kung walang sapat na tubig, pwede rin po itong mag-cause ng diarrhea. Then kung ang tubig na lumalabas sa ating kabahayan o sa isang institusyon ay polluted, pwede naman itong makontamina either kung ang ilog, ang sapa o even ang karagatan. And ito yung isang bagay na dapat din nating isipin na kung yung tubig ay dumediretso rin po sa mga soil or doon sa lupa, pwede rin po niyang makontaminate itong mga lupa na ito na pwedeng maging sanhi upang hindi tumubo yung mga pananim natin or makontaminate po yung mga pananim na hindi po magiging ligtas para sa isang konsumo ng mga katawan. Sige Brian, pagpatuloy natin ang ating usapan, mag-break lang tayo sandali. Kasama pa rin si Brian K. Enriquez ng Action Against Hunger Philippines sa pagbabalik ng newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon. Kasama natin si Brian K. Enriquez, Coordinator ng Action Against Hunger Philippines. Pinag-uusapan natin itong World Food Day no October 16 at kanina nga Brian sabi natin water is life, water is food, yan yung tema ng World Food Day. Binanggit mo na rin itong usapin tungkol sa tubig. Ano ba yung pwede nating maibigay na tips sa ating mga manonood kung paano tayo magko-conserve or magtitipid ng tubig? Alright. So, dun po sa natin sa mga conservation measures po na pwede nating gawin, katulad niyan kung may mga panahon na umuulan, so pwede nating salain or kunin yung mga tubig mula sa ulan kung meron pong mga alulod sa bahay at gamitin po ito para sa paglilinis, paggamit din po sa toilet or even sa pagdidilig ng mga halaman kung sakaling dumating na po yung tagtuyot. No? So bukod dyan, siguraduhin natin na yung gripo hindi po dapat ito laging nakabukas kung tayo ay maggagamit para linisin yung ating mga pagkain or yung mga gulay, kung kaya nating salain or salangin yung tubig para magamit natin sa pagdidilig or pagbuhos sa kung anumang bagay na paggagamitan po natin sa ating mga kabahayan. So yung pag naglalaba naman po tayo, pwede rin nating gamitin or i-recycle po yung tubig para gamitin sa ibang bagay sa paglinis po ng ating bahay. So andun naman po yung mga aspeto ng pagtitipid at paggamit ng mabuti ng ating katubigan po dyan. So mararamdaman natin yan, especially sa mga urban areas na lalo na ngayon, importante po na meron pong tayong tinatawag na El Nino phenomenon. No? So kailangan paghandaan po natin yan ng mabuti at hindi natin sayangin ang bawat patak ng tubig na nagmumula sa ating gripo or alternative sources po katulad ng tubig ulan. Maganda na rin itong mga binanggit mong tips. Pero kayo, Brian, dyan sa inyong grupo na Action Against Hunger, ano ba ang inyong mga programa at baka pwedeng maging bahagi rin yung ating mga manonood dyan? Apo. Kami po sa Action Against Hunger, so kami po ay present po sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Kami po ay nag-i-implement na food security and livelihood.
ng health and nutrition, disaster risk reduction, ng water and sanitation. No? Nakikipagtulungan po kami sa mga lokal na gobyerno at sa mga barangay para po maibsan ang kagutuman. No? So hindi lang po namin nagpo-focus na pagkagutuman nutrition program lang po ang gagawin. Lahat po ito ay may linkages. So importante na masigurado natin na merong sapat na pagkain sa hapagkainan at magagawa lang po natin yun kung gumagamit po tayo ng multi-sectoral approach katulad po ng mga nabanggit po namin kanina. So ang mga examples po ng mga proyektong ginagawa po namin is meron din po kami sa Siargao Island na kung saan nakikipagtulungan po kami doon sa mga mga isla or mga barangay po na nasa island communities para magkaroon po sila ng sapat na livelihood, access din po sa katubigan. No? So during the times of calamity naman, meron din po kaming mga isinasagawa para tumulong po magbigay ng tubig, magbigay ng mga health promotion activities, magbigay po ng iba't ibang klaseng kit, mother's kit, hygiene kit, water kit. Nagbibigay rin po tayo ng mga multipurpose cash grant para po matulungan itong mga biktima ng kalamidad, lalong-lalo na ang kababaihan, kabataan, even din po yung mga indigenous people or mga nahitibo na kung saan sila po yung pinaka-marginalized or vulnerable na sekta sa ating pamayanan. So yun po yung mga ginagawa po ng Action Against Hunger dito sa Pilipinas. Brian, yung mga interesado, maganda kasing sinabi mo na nagbibigay kayo ng grants doon sa marginalized sector. Yung mga interesadong makakuha niyan, sino ba ang qualified at ano ba ang dapat nilang gawin? Apo, doon po sa mga multipurpose cash grant, nagdidepende po ito sa kung ano po yung sitwasyon at sa kung saan po yung mga program areas natin. Siyempre, ina-assess po ito ng ating mga team members para malaman po kung qualified po ba sila. So, titignan kung ilang miyembro ng tao sa bahay, ano po yung mga kahinaan, meron po bang matatanda, may buntis, solo parent, ilan ang bata or minor de edad sa kanilang pamilya, magkano ang kanilang regular income. So ginagawa po natin ito sa ating mga proyekto, even din po yung mga taong may kapansanan at miyembro din po ng indigenous people or even yung mga displaced population sa panahon ng kalamidad or human-induced disasters. So sila po yung mga taong pwede nating tulungan. Pag na-validate po yon ng ating mga kasamahan dito po sa Action Against Hunger, then doon po magsisimula yung mga programa natin para matulungan sila or maturuan sila kung paano gagamitin na tama yung kanilang multipurpose cash grant. At katuwang po namin dyan at ang iba't ibang agencies katulad po na USAID, ng EPO or ng European Commission on Humanitarian Assistance Office, ang UNICEF at iba pa pong international organization para tulungan po kami na makatulong po sa mga mas nangangailangan tao dito sa Pilipinas. Huli na lang, Brian, yung gustong mag-avail ng inyong mga tulong and even maging member ng inyong grupo, saan kayo pwede makontak? So, nandito po ang aming office po dito sa Makati. So, kung sino man po yung mga taong gusto, pwede po ninyong kontakin ang aming numero na nasa screen po, 288-401-1808. Or puntahan niyo po ang aming Facebook page sa Action Against Hunger Philippines. Or kung gusto naman po ninyo mag-email, contact@ph.acfspain.org po. Okay, maraming salamat sa iyong oras, Brian K. Enriquez, Coordinator ng Action Against Hunger Philippines.